welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 5 sa pagitan ng Kubunan ng Barangay Nebra kontra sa Kubunan ng San Miguel Billmen. Mapait nga ang sinapit ng Kubunan ng Barangay kontra sa Kubunan ng SMB dito sa Game 5 na to. Ngayon mga ropa, ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang Kubunan ng Barangay? Dito sa video na to mga ropa, iisa-isa yan at hihimay-himay na. Ang napakalupit na diskarte na ginamit ng Kubunan ng SMB para talunin ang Kubunan ng Barangay dito sa may Game 5. At saan naman nagkulang ang Kubunan ng Barangay kung bakit sila natalo dito sa crucial Game 5 ng laro na to. Hindi naging masaya si Coach Tim Cone sa resulta ng Game 5 na to mga ropa. Talaga masama ang kanyang loob sa masaklap na pagkatalo ng Kubunan ng Barangay Nebra. Doon nga sa dulo mga ropa ay kakampak pa sana ang Kubunan ng Barangay. Umabot na lang sa 2 puntos ang kalamangan dito ng SMB mga ropa kahit natambakol sila. Akala ko nga gagana ulit ang Himala at ang Never Say Die Spirit, pero doon nga sa ulay tinalo pa rin ang Kubunan ng Barangay Nebra. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown sa napakagandang Game 5 ng Kubunan ng Barangay Nebra kontra sa Kubunan ng San Miguel Billmen. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito tayo pumunta sa may second quarter. 3 minuto na lang halos na natitira dito mga ropa. 45-42 ang score. Dito tayo pumunta mga ropa kasi dito biglang bubulusok sa opensa ang Kubunan ng San Miguel Billmen. At ang unang nangyari dito mga ropa, Chris Ross, best player of the game mga ropa. Take note, nag-penetrate siya dito mga ropa at kitang-kita natin dyan. 4 na players sa Kubunan ng Barangay ang na-attract dito ni Chris Ross sa may depensa mga ropa. Kaya pag kick-out niya ng bola papunta kay CJ Perez dito sa may left wing 3-point, nagkaroon ng enough space dyan si CJ Perez para mag-take ng shot mga ropa at hindi naman siya nabigo dyan. Dahil pumasok ang 3-pointer dito ni CJ Perez, basket is good. At after nyan mga ropa, heto pa. Dito nahirapan talaga ang Kubunan ng Barangay. Ang nangyari dito mga ropa, Jericho Cruz na nagmamando ng bola, pick and roll gameplay together with Motaw Tua mga ropa at kitang-kita natin kung paano binoldoser ni Motaw Tua ang kanyang way papunta doon sa may ring. Basic na basic para kay Motaw Tua mga ropa na nakakuha siya ng easy 2 points doon sa may ilalim. Take note mga ropa, this game na to ay lamang na lamang talaga ang Kubunan ng SMB sa points in paint. Motaw Tua at Junmar Pardo mga ropa, pinarusahan ng depensa ng Kubunan ng Barangay doon sa may ilalim, doon sa may paint. At ang best player of the game nga dito sa game na to mga ropa, again Chris Ross. Dito inbounding siya mga ropa, pero pansinin natin nakatalikod dito si Jason David. Nakaharap naman dito si CJ Perez kay Chris Ross. Kaya pag alley play dito, high IQ play ni Chris Ross mga ropa, hindi nga nakatingin dyan si Jason David kasi nakatalikod siya. Tendency outcome nito, successful alley play together with Chris Ross at CJ Perez. Easy 2 points kagad yan mga ropa. At sinabi ko nga sa inyo, Junmar Pardo, Motaw Tua, talagang pinarusahan ang depensa ng Kubunan ng Barangay doon sa may ilalim. This time mga ropa, Junmar Pardo. Kung maalat si Junmar Pardo noong Game 4, talagang nahihirapan siya makascore dito sa may ilalim, dito sa may paint. Pero dito sa may Game 5 na to mga ropa, ay talagang kinarne na ni Junmar Pardo ang depensa ng Kubunan ng Barangay dyan sa may ilalim. Kita-kita natin mga ropa kung paano niya pinagbag ang depensa dito ni Norbert Torres para makakuha ng easy 2 points, basket is good. At ang masaklap pa dito mga ropa, again ginamit ulit ng SMB yung pick and roll gameplay with Jericho Cruz at Motaw Tua mga ropa. At naging successful nga ulit yan, good roll by Motaw Tua. Hindi siya nadepensahan ni Aguilar doon sa may ilalim. At ang masaklap pa nga dito mga ropa, pumasok na ang tirada dyan ni Motaw Tua, may kasama pang foul. Nakapag-convert pa ng free throw dyan itong si Motaw Tua mga ropa. Kaya itong first up na to, biglang bumulusok nga sa offense ang Kubunan ng SMB. 58-47 ang score mga ropa. Dyan talaga nagsimula ang alamangan ng SMB. Dito nagsimulang matambakan ng Kubunan ng Barangay. Agutokos ng third quarter mga ropa, heto nagkaroon ng opensa dito ang Kubunan ng Barangay. 2-man game ni Japet Aguilar at Scottie Thompson. Natrack dito ni Japet Aguilar yung defender ni Scottie Thompson mga ropa, kaya madali ang pasa. Nagkaroon ng puntos dito si Scottie Thompson. Sumabit pa dyan ng SMB mga ropa, kaya nagkaroon ng free throw dito itong si Scottie Thompson. At sa pagkakataon na to mga ropa, 2-man game ulit. Pero this time mga ropa, Scottie Thompson naman nagmamando ng bola. Nabigyan niya ng space dito si Japet Aguilar mga ropa para magkaroon ng 2-pointer, basket is good. May kasama din jump foul mga ropa. Pero yun nga lang, ang gandang penetration naman ang ginawa dito ni CJ Perez at pansinin natin ang depensa dito ni Stephen Holt. Bahagyang naiwanan dyan si Stephen Holt mga ropa, hindi siya nakareact sa magandang cut through the baseline na ginawa dito ng SMB. Kaya pagkapasa dyan ni CJ Perez mga ropa, tendency outcome niyan, easy 2 points na nagawa din ang Kubunan ng San Miguel Billmen. At ito nga mga ropa, kitang-kita natin sa possession na to kung saan nagpunta ang Kubunan ng SMB. Walang iba mga ropa kundi kay Junmar Pardo. Binabantayan nga siya dito ni Japet Aguilar mga ropa. Pero pansinin natin ang
ginawa din ni Junmar Pardo. Talagang binadi-badi, binangga niya ang depensa ng kanyang kuya Japet Aguilar. Walang paki dyan si Junmar Pardo mga ropa, kahit nga maging tatlong defenders pa yan mga ropa, hindi nila napigilan dyan si Junmar Pardo na makakuha ng kanyang 2 puntos. Kung noong game 4 nga mga ropa ay nagmiminte si Junmar Pardo, kaya yun ang naging isang rason kung bakit din nanalo ang Kupunan ng Barangay. Pero dito sa may game 5 mga ropa, hindi magminte si Junmar Pardo dyan sa may ilalim sa may paint, hindi siya papigilan ng Kupunan ng Barangay. Nakajani naman ang right side corner 3-pointer dito si RJ Barrientos mga ropa, pero again pupunta tayo sa possession na Kupunan ng SMB na kung saan pumalik nga tayo kay Junmar Pardo. Ang bola mga ropa na kay JMF na naman, at pansinin natin si Stephen Old, talagang nag-effort na siya dyan mga ropa para dumobble team against kay Junmar Pardo. Ang masaklap nga dito mga ropa, high IQ play by JMF dahil 2 players na nasa kanya, ibig sabihin isang player ng SMB ang open mga ropa, at ang player na yun ay walang iba kundi si Chris Ross, ang best player of the game dito sa game na to mga ropa. Open 3-pointer yan mga ropa, hindi naka-close out dyan ng tuluyan itong si Stephen Old, kaya ang tendency outcome nito open 3-pointer, ilista na yan para kay Chris Ross. Sobrang lakas ng SMB mga ropa, given na yung fact na mayroon silang Junmar Pardo mga ropa na kaya mag-demolish ng depensa doon sa may ilalim, at pagka-kick out para mga ganito ni Junmar Pardo, may mga shooters pa siya katulad nila Marshall Lassiter, Don Trollano, at si Chris Ross nga mga ropa ay nakakapukol din ng 3-pointer. At dito nga mga ropa, RJ Barrientos making his own space mga ropa, making his own shots. Nakakuha ng 2 points din si RJ Barrientos. At dito mga ropa, Scottie Thompson na naghahawak ng bola. At ito nga ang gusto ko kay Scottie Thompson mga ropa, kahit dito sa game na to ay aggressive din siya mga ropa, na pumupunta doon sa may basket. Pagpunta nga niya dyan sa may ilalim mga ropa, binangga niya ang depensa dito ni Chris Ross. Tendency outcome ito mga ropa, nakakuha ng easy 2 points dito si Scottie Thompson. At nung nagkakaroon na nga ng run dito ang Barangay Nebra mga ropa, nakakuha sila ng stop dyan. Sayang to mga ropa, itong pasa na to ni Ralph Koo, medyo mahina ang pasa na yan mga ropa, at good defensive player nga itong si Chris Ross mga ropa, kaya siya naging best player of the game dito sa game na to. Nakuha ni Chris Ross dyan ng steal. At ang masaklap dito mga ropa, Don Trollano 3-pointer mga ropa, sabi ko nga sa inyo, maraming shooters sa Kupunan ng SMB. Yung di gaano kaganda ang pasa ni Ralph Koo mga ropa, nagresulta yan sa 3-pointer dito ni Don Trollano. Basket is good. Nakabawi naman dyan si Ralph Koo mga ropa dahil pumasok naman ang kanyang right side corner 3-pointer. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, nung nagmando ng bola itong si CJ Perez, good penetrator mga ropa, na-attract niya ang defense niya ng Kupunan ng Barangay. Sabay kick out niya ng bola papunta kay Chris Ross na naghihintay dito sa may left side corner 3-pointer mga ropa, at naging shooter na nga si Chris Ross mga ropa. Maaasahan talaga yan sa mga longish bomb na ganito mga ropa, sa mga spot up shooter, pumasok ang tirada dito ni Chris Ross. Samantala mga ropa, nakakasagot pa naman dyan ang Kupunan ng Barangay, kaya hindi sila nabublow out dito ng Kupunan ng SMB. 3-pointer dito para kay Jeremiah Gray. Yun nga lang mga ropa, ang slasher, ang penetrator ng Kupunan ng SMB na si CJ Perez ay nakapag-penetrate na naman sa defense dito ng Kupunan ng Barangay. Easy 2 points na nagawa dyan ni CJ Perez. At ang nangyari dito mga ropa, pag-attempt dito ni Ralph Koo sa may 3-point area, nagkaroon ng quick 5-point swing dito si Jeremiah Gray dahil nakuha niya ang putback doon sa may ilalim, doon sa may paint. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, nung na-kick out ng bola, itong si Jericho Cruz mga ropa, nakalimutan ko may Jericho Cruz pa nga pala ang SMB. Hindi lang basta Don Trollano, Chris Ross, Marshall Lassiter at CJ Perez mga ropa, may Jericho Cruz pa na tumirada dito sa may 3-point area. Basket is good. At dito mga ropa, nagkaroon ng offensive rebound ng Kupunan ng SMB. Take note mga ropa, na-domina talaga ng Kupunan ng SMB ang rebounds dito sa game na to. At ang masaklapan dito mga ropa, pagka-kick out ng bola papunta kay Marshall Lassiter, another shooter ng SMB mga ropa, pumasok na naman na 3-pointer dito ng Kupunan ng SMB. At sa pagkakataon na yan mga ropa, nakatiyanin naman ang triangle offense dito ang Kupunan ng Barangay. Si Japet Aguilar nakakuha ng puntos dyan sa may ilalim, sa may paint. Yun nga lang mga ropa, nung binalik dito si Mo Tautua, kitang-kita natin mga ropa, wala talagang makaawat na player dyan ng Kupunan ng Barangay sa may depensa against kay Mo Tautua. Kaya itong third quarter na to mga ropa ay natapos sa score na 90-78. Nabagyan ng 12 points sa Kupunan ng SMB mga ropa pagtatapos ng third quarter. At ito pa mga ropa, pagbubukas ng fourth quarter, grabe itong play na ginawa ng Kupunan ng SMB mga ropa. Parang sa Golden State Warriors. Nagkaroon ng elevator play dito mga ropa, kitang-kita natin dyan. Pagkakat ni Marshall Lassiter papunta dito sa may right side corner 3-pointer, hindi nakahabol dyan itong si Jeremiah Gray dahil sinaraduhan niya ng 2 players sa Kupunan ng SMB mga ropa. Elevator play nga na Kupunan ng Golden State Warriors ay in-apply dito ng Kupunan ng SMB Beermen, at pumasok ang tirada dyan ni Marshall Lassiter. Basket is good.
Nakachani naman ang 2 points dito ang kupunan ng Barangay Nebra sa alley play dito ni Ralph Cu at Japet Aguilar mga ropa. Pero sa pagkakataon na to, bukod nga sa 3-point shooting mga ropa, ang dominant force ang kupunan ng SMB na si June Marpado. Ilumagari na naman doon sa may ilalim doon sa may paint. Kitang-kita natin dito mga ropa, Norbert Torres ang bumabantay dyan. Pinagtatluhan na siya dyan ng kupunan ng Barangay mga ropa. Pero dahil may space dito si June Marpado, hindi niya na binasa ang bola sa kanyang teammate. Nagkaroon siya ng tira dito mga ropa at again another one. Hindi na nga nagmiminte si June Marpado dito sa game na to. Dalawa magkasunod yan mga ropa. Dito sa pangalawang sunod mga ropa ay nagkaroon na talaga ng open look dito. Wala nang defenders dyan ang kupunan ng Barangay, nag-iisa na lamang. Kaya kinarne na yan ni June Marpado mga ropa, basic na basic, easy money. Kaya nga umabot din tayo sa punto naging 107-90 ang score mga ropa, kalagitnaan ng 4th quarter. Tambakol din ng 17 points sa kupunan ng Barangay Nebra mga ropa dahil nga sa opensa na ginagawa ng kupunan ng SMB. At ngayon mga ropa, pumunta na tayo dito sa may dulo na kung saan nagkaroon nga ng comeback spark dyan ang kupunan ng Barangay Nebra. Sinimulan niya ni Stephen Holt mga ropa sa kanyang open 3-pointer dito mga ropa at pumasok naman yan, basket is good. Ang kapalaran nga mga ropa ay napumabor pa dito sa kupunan ng Barangay dahil nga clutch moment na to. Diyan talaga sila magaling mga ropa sa paghahabol. Pagkatambakol sila mga ropa. At ang nangyari nga dito mga ropa, si Aguilar ay pinasok din dito ni Coach Team Code at nakapira din ng 3-pointer dito si Aguilar mga ropa, basket is good. Ginawa nga din dito ni Aguilar yung celebration dito ni Justin Brownlee mga ropa pagka nakakapasok siya ng 3-pointer. At dito naman mga ropa, nagmintes ang tirada ni RJ Barrientos, pero grabe talaga ang hassle at effort na mayroon si David mga ropa. Nakakuha siya ng 2 points dyan dahil sa kanyang sipag. At sinigundahan pa yan dito ni Scottie Thompson mga ropa ng kanilang fast break points. Easy 2 points na nagawa dyan ni Scottie Thompson. Kaya naging 111-106 ang score dito mga ropa sa isang iglap. Segundo ang natitira dito sa may 4th quarter. Possession dyan ang kupunan ng Barangay mga ropa at malahimala nga rin tong step back 3-pointer na ginawa dito ni RJ Barrientos. Sobrang clutch niyan mga ropa at pumasok yan. Kaya naging 111-109 ang score. Segundo ang natitira dito sa may 4th quarter. Yun nga lang mga ropa, sa huli ay kinapos na talaga sa oras dyan ang kupunan ng Barangay. Hindi na nila kinayang kumambak, sayang nga lang. Nababa na nila yung kalamangan mga ropa pero kinapos sa oras. Pero props nga sa SMB mga ropa, buong buo tong team na to. May ilalim mga ropa, may mga shooters, may slashers mga ropa sa katauhan ni CJ Perez. Deserve nila ang panalo din sa may game 5 mga ropa. Halimaw na halimaw si June Marpado doon sa may ilalim. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game 5 na to? At ano ang inyong prediction sa paparating na game 6? Sino sa tingin nyo mananalo? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, may opinion. Magkwentuhan tayo.